Because that's the only way they think that they can control the situation, no? They can control the environment, so to speak. Unfortunately, marami pa rin mosquito media sa mga maliliit na estasyon. And ang malas lang nila sapagkat ang Pilipinas ay hindi na umaasa sa traditional media ng telebisyon o sa radyo. Bilang matagal na rin sa mundo ng broadcast, no, as media practitioner, Manong J, anong Opo. napansin niyo po ngayon sa pag-aanggulo ng ibang media ngayon na tila dina-downplay nila itong rally na kagaya po nito na ang hugot ay may dapat managot, kung sino yung dapat managot sa korupsyon. Unlike sa dati, ngayon ang ano nila is doon sa mga naperwisyo. Marami silang mga iba-ibang mga anggulo po. Ano pa masasabi niyo po dito? Ito ba'y parte na rin ng mga plano, Manong Jay? Marami tayong narinig na talagang ito'y talagang inihanda nila noon pa na talagang kontrolin yung mainstream media. No? Unfortunately for them, kahit anong gawin nilang panunuhol, panggigipit, pananakal sa traditional media, meaning radyo at telebisyon, ay nagkaroon ng bagong sistema sa pamamahayag at paghahayag. At ito yung new media kung tawagin sa pamamagitan ng mga social media platform at internet. So, saksi ka at ang taong bayan na dito sa lumalabas ng mga balita na nagpapatotoo na talagang bukod sa binibili nila, ang dami nila kinokontrol lang. Inquirer, Philippine Star, Daily Tribune, Manila Times, pinagbibili na ang majority shares ng mga politikong kakampi ng administrasyon. At lumalabas na rin yung mga balita na talagang binalahura na talaga sa pamamagitan ng panunuhol ng milyon-milyon, no, sa mga radio anchors, television hosts, producers, reporters. At yan ay hindi naman may kakaila eh. Madaling maliit ang industriya para hindi magkaalaman, no? So nito nga huli, pinangalanan na kung sino-sino yung mga anong pangalan nito, yung mga nasasangkot diyan sa corruption sa within the media, no? Because that's the only way they think that they can control the situation, no? They can control the environment, so to speak. Unfortunately, marami pa rin mosquito media sa mga maliliit na estasyon. And ang malas lang nila sapagkat ang Pilipinas ay hindi na umaasa sa traditional media ng telebisyon o sa radyo o sa dyaryo. Lahat ngayon, because we have almost 100 million Androids and iba pang mga mas mamahalin pang telepono na nagagamit na sa pagmumonitor ng mga balita, ng mga analysis, ng mga researchers na hindi na nila nakikita sa mga traditional media sapagkat kontrolado nga doon eh. Tingnan mo na lang ha. Except pag talagang kaparehon ngayon, mainit na, wala silang choice but to go to new media. Pag tinignan mo, even TV5, GMA, lahat sila nasa new media na sapagkat wala nang nanonood dun eh. Pag ngayon hawak mo yung telepono mo, hindi ka na magbubukas ng telebisyon. Titingnan mo na lang, tapos titingnan mo sa social media platform, nakikita mo na kung ilan ang tao, gaano karaming tao sa EDSA, ano mga sinasabi. I mean, these are the things that they cannot compete, no? Kasi ilan lang ang reporter ng mainstream media. No, ilan lang. Ilan ang may hawak na Android. Opo. Ang latest nilang assessment, mahigit sa 80 milyones na Pilipino may hawak-hawak na Android at dito sila nagkumukuha ng kanilang mga impormasyon at balita. Every day, 24/7. So, hindi nila pwedeng kontrolin yan unless of course, they shut down the entire
world of the web, no? Pero hindi naman lang magagawa yan. So, Opo. ngayon, nagkakaproblema sila. Ang isang inianano ko, kanina pa itong 3:00 ng madaling araw, nangyayari, wala kang narinig na matinong leader ng bansa, except of course the statement from the Vice President, na nagsasalita patungkol dito. Anong narinig natin from Malacanang? Sinara na ang mga daanan, ilalagyan na ng mga barbed wire sa Benjola, pati na sa may Nagtahan, pati dito sa may Ayala Bridge. Practically on lockdown ang ating center of governance, no? Wala tayong narinig pa from the President addressing the issue na pinapanawagan.